Ang tanong, ano raw ang kaibahan ng integrated amplifier sa power amp? Actually, nabasa ko lang yan sa isang post sa mga mahilig sa amplifier. Siyempre, gagawa ko ng vlog tungkol dyan at magbigay ng sariling comment o sariling opinion. Nagbabaka sakali lang, baka makaroon tayo ng 1 million views at makasahod na rin kay Mita. Kaya siyempre yung mga ganitong topic hindi masyadong viral, hindi gaya dun sa mga mayroong kalaswahan, may kunting kimbot, nag-viral yun. Pero sa electronics kasi medyo malabo siya. Actually, sa mga hindi nakakaalam, marami kasing klase ng amplifier, lalo na yung sa integrated amplifier. Mayroon tayong tinatawag na home theater amplifier. Yan. Nandyan po pasok yung Yamaha, Marantz, Technics, Denon. Mga pangmayaman na amplifier na hindi naman kaya bilhin ng mga ordinaryong tao gaya ko. Meron ako mga home theater amplifier, kaya lang mga bigay-bigay, yung mga hindi kinukuha ng customer. Mayroon naman tayo tinatawag na mic mixing karaoke amplifier. Yan. Diyan naman ngayon guys papasok yung 733 na Sakura, 739, 735. Yung mga amplifier na maraming mga pihitan tungkol sa kanyang mga mic. Yan. Yung mahirap gawin na isang technician kasi napakarami nga siyang pihitan. Mayroon naman tayong tinatawag na karaoke integrated amplifier. Nandiyan naman ngayon guys papasok yung AB502, yung gawa ng concert na lahat na brand mayroong gawa niyan sa sobrang sikat. Yan nga, maraming imitation. Kaya pag bumili kayo guys ng 502 na concert, ito nang yung guys sa sealer kung original siya o imitation. Mayroon naman isang klase na integrated amplifier, yung guys, yung mga vintage. Yan. Yung mga vintage yan, meron sa mga tune control yan. Pero wala sang lagay ng mic. Pro integrated amplifier. Siyempre, ang ibig sabihin ng integrated amplifier, para madali maintindihan ng ating mga viewers, yung mga may pihitan ba, may mga control, yan, mga limbawa, mayroon ng pihitan na yung bass, treble, yung middle, yan, yung sa concert, may mga lagayan ng mic. Ang tawag dyan, integrated amplifier. Balik tayo dun sa tanong, ano raw ang kaibahan ng integrated amplifier sa power amp? Siyempre guys, yung integrated amplifier, gaya ng sinabi ko nung una, mayroon po yan mga tune controls, yung may mga pihitan, kung baka sa plug and play. Kahit nawala na siyang mixer o equalizer, pwede mo na siya guys gamitin, pwede ka na magkantahan. Samantala dito sa power amp, hindi mo siya guys basta-basta magamit ng maayos kung wala siyang kasamang equalizer and mixer. Kaya lang yung power amp nakadesign yan sa pangmalakasan, dahil nga sa pangalan niyang power amplifier. Ginagamit po yan sa mga mobile, yan, sa mga diskuhan. Pero itong integrated amplifier, karamihan nakadesign ho yan sa pambahay, yung kanyang lakas. Yan. Pero sa ngayong panahon, mayroon na mga bagong labas na integrated karaoke amplifier na pwede mo na siya ihambing doon sa mga mini power amp. Kasi nung araw mayroon akong nagawa, pasensya na inubo, na power amp na yung kanyang supply 55055 BEC. Malakas na yan nung araw.
Pero may mga bagong integrated karaoke amplifier na mas malakas pa dyan. Gaya ng gawa ng Sakura na 757, 737. Yung 737, yung supply niyan 55055 BEC. Yung 757, 59059 ang supply niyan. Ang EV9000, 62 series 62. Nagawa na kasi ako niyan. Yung Joseon Saturn Max, yan 55055 yung kanyang supply. Gaya ng Kibler, yung GX 7000 nila, 68 series 68 ang kanyang supply. Pwede mo na sa may consider na isang mini power amp. Kaya lang integrated karaoke amplifier siya. Hanggang dito lang muna siguro guys. Sana may nakuha kayo na idea sa vlog ko ngayon. Medyo pasensya na, medyo inubo ng konti. Ayan.